Okay po, topic natin to para sa mga magulang, 'di ba? Tayong mga magulang, stress na stress tayo sa anak natin, kung ano nangyayari sa kanila. Pero hindi natin alam, maraming bata ngayon may mental health problem. Maraming bata na stress mula 1 year old, 5 years old, 10 years old, lalo na teenager. So iba-iba ang sintomas ng stress, depende sa edad. Minsan kasi iniisip natin, bata lang yan eh. Ano bang ikaka-stress nung bata? Pero para sa kanila, malaking bagay na yon. Yung may pagbabago sa pamilya, malaking bagay na yon. May bagong anak, magkakaroon siya ng kapatid, big deal na sa kanya yon. Nalungkot siya sa kaibigan niya, may issue siya sa friends niya, sobrang laki na para sa kanila. Nabubuli sa school, hindi makaaral, mga peer pressure, iba't ibang age, iba't iba ang kinaka-stress nila. At para sa kanila, yun na yung mundo nila eh. Kaya talagang hirap na hirap yun. Actually, maraming bata yan, yung iyakin ng bata pa, di ba? Alam mong stress siya. Anyway, ito lang yung mga general symptoms, pero bibigay ko sa inyo per age. Umpisa natin 0 years old mula panganak hanggang 3 years old. Yan, 1 to 3 years old. Usually, pag ganito, mas madikit sila sa nanay nila. Pag stress sila. Mas madikit o sa yaya nila. Yung kain at tulog nila, medyo nagbabago. Irritable, di ba? Mainitin ng ulo at halatang matatakutin. Yan, 0 to 3 years old. Tapos, mas umiiyak. Very obvious. Pag iyak ng iyak, alam mo nang stress yun eh. Hindi naman iiyak ng hindi stress eh. Pagdating ng mga 4 years old up to 6 years old, okay? Pag 4 to 6 at mas matanda pa later, usually yung ugali nila, let's say, dapat 4-6 years old, di ba? Naglalaro na yan eh. Nakakausap mo na yan eh. Pero pag yung ugali nila bumabalik sa pagkabata, yung hihiga na lang, o magchuchupon na lang, di na lang kakausap, alam mong nagre-regress siya, nai-stress siya. Ayaw na maglaro, ayaw na magsalita, hindi na active, hindi na makafocus, di ba? So, pag nagbabago yung ugali, posible na stress siya sa bagay na hindi natin alam. Pagdating ng mas matanda, ayan 7 to 12 years old, medyo iba na to, nag-aaral na to grade school na to. So, pag nag-aaral na, medyo iba na yung sintomas ng stress Aggressive na siya. Minsan nagwawala na, nanununtok na. Aggressive, restless na. Tapos, itong 7 to 12 years old, meron na silang sinasabi na guilty sila, self-blame, sinisisi na sarili nila, paulit-ulit yung kwento nung stressful, nung palagante, pinagalitan siya ng teacher niya, o nasabihan siya ng classmate niya, paulit-ulit na lang. Okay, so hindi na po magandang senyales to, kasi ibig sabihin, super stress na yung bata. Siyempre, pag hindi na makaaral sa school, mababa na yung grade, kung saan-saan na lang nakatingin, alam nyong meron siyang ibang nararamdaman. Ayan, ito mga age, mga guys, 7 to 12 yan Clingy than usual, mas madikit, ayan laging clingy. Very restless, ayan malikot. Laging masakit ang tiyan. Yan ang favorite ng reklamo ng mga bata. Masakit ang tiyan, kahit wala naman isasakit ang tiyan. Siyempre, pag sobra kang stress, mamaya papakita ko, may physical symptoms yan, magtatai pa yan. Iba na yung kain, wala nang gana, lalo na yung tulog. Napakahalaga ng tulog ng bata. Pag hindi na natutulog, bad sign yun. Diba? Sabihin, hindi na siya, bata pa, dapat haba ng tulog. Marami iniisip na negatibo, mabilis magwala, sumigaw, walang kabagay-bagay, biglang sisigaw. Ito, nakita mo nila umiiyak. Nakita mo nila umiiyak. Hindi na makafocus, hindi makafocus sa libro, nakatingin na lang sa toy niya. So, alam mo, may anxiety na siya, may nervous na siya, may stress na siya sa batang edad. Ito naman, physical signs. Okay? Physical signs, ibig sabihin,
Ano yung medical symptom na makikita natin? Yan ang mga physical signs niya. Physical signs, laging pagod. Masakit ang tiyan. Yan, very common. Tummy, nauseous, nasusuka. Sumusuka, masakit ang tiyan, nagtatae, pati dibdib. Sasabihin niya, sakit dibdib ko. Usually, bata, imposible naman magkasakit sa puso. Bata, di ba? Unless may congenital heart disease, unless may murmur, unless may buta sa puso. Siyempre, papacheck mo, wala naman, normal, pero sabi niya, hirap ako huminga. O, masakit yan mo, worried na worried ka. Headache, bata, sabi, sakit ulo ko. O, pero, malamang stress, di ba? Pero siyempre, pinapacheck pa rin natin sa doktor. Hindi natin masabi, mamaya may ibang problem pala. Dizziness, nahihilo, ito, shaking. Nanginginig. Nanginginig siya, oh. Laging pawis ang kamay, pawis ang paa, yung paa naninigas, nag-shake, dry yung mouth, masakit lahat sa katawan, nagbabago yung kain, ang lakas ng kabog ng dibdib, parang may umuugong sinasabi, blurred vision, hindi siya makakita, parang nabubulag siya sa sobrang stress yan. Hindi naman niya masasabi, stress siya dahil may nangyari. O baka di natin kasi masasabi, maraming causes ng stress. So, pag meron kayong ganitong mga symptoms sa mga bata, ayan, Tapos, symptoms muna tayo bago cause. Minsan, yan headache, bedwetting, umiihi sa kama, nightmare, ito po hindi maganda. Oras na binabangungot ang bata o sumisigaw habang nananaginip, may stress yon. May stress yun. May subconscious yun. Hindi niya malabas. Kaya nga sa bangungot lumalabas. Ganun nangyayari. Temper tantrums, withdrawal, anxiety, trigger. Baka may bagong kapatid, nagbago ng school, nagbago ng teacher, sa classmate may issue. Yan ang mga issues natin. Tapos, ang mahalaga dito, ano yung possible causes? Siyempre, isipin natin bakit nangyari ito. Isipin nyo ano ba nangyari sa bahay. Meron bang family problem? Nagsisigawan ba yung magulang? Normal naman sa atin. Sa mga, di ba, normal naman magsigawan yung nanay at tatay. Baka nagbubugbugan, nagbabatuhan. Doon siya na-stress, may issue. Baka maghihiwalay ang magulang. Merong pagbabago, kahit mukhang positive, let's say, lilipat ng bahay, lilipat ng lugar, di ba? Sa friends sa school, baka walang kaibigan o hindi pinansin ng kaibigan, nabubuli. Common yun, nabubuli. Pag nabuli, mahirapan din. Napagalitan ng teacher, nahihirapan sa grades, bumabagsak. Ngayon, pag tumatanda na yung bata, papuntang teenager na 12, 13, 14, meron na tinatawag na dagdag stress. Yung mga teenager, peer pressure. Siyempre, baka yung iba, nagka-cutting class, o nagbo-boyfriend, girlfriend na, maaga pa. O baka yung iba, di ba, may partner na. Siyempre, dyan na yan papunta na yan doon Baka yung iba, may mga masasamang droga pa nandun. Hindi natin masabi. So, romantic relationship, schoolwork, at iba pa. Bukod dito, kailangan tayong mga magulang, iniisip din natin, baka may dagdag stress pa. Ano pa ba yung mga delikadong stress? Ito yung mga abuso. Baka na-abuso yung bata. Baka may exploitation. Baka meron nag-a-abuse sa kanya, hindi niya sasabihin. Baka meron siyang sakit o may sakit sa pamilya. Merong magulang na nagkasakit, na worried siya, may na-aksidente, may namatay na lolo, lola, may nakita siyang violence, may nakita siyang banggaan, o baka magulo baka may gera, during gera, typhoon, disaster, lahat yan, war, lahat yan, syempre pati bata, magdadala nitong stress na to. So, ito talaga yung mga causes, dapat alam natin. Other possibilities, physical ito, nauutal, stuttering, pwede rin yun. Nightmare, sinasabi ko.
Yan. Diarrhea, constipation, pwede yan. Umiihi sa kama, pwede yan. Ito namang mga stress na to, medyo pang matanda na konti to eh. Hindi na to pang teens eh. Medyo dagdag din. Teenager hanggang 20s, yung asar ka na sa lahat ng tao. Naglalabas na yung mga pimples, sugat-sugat. May mga sugat na dito lumalabas. Ayan, no? Headache. Ano, laging gutom. Okay. Ano ngayon gagawin natin? Ito naman tips na natin. Ano gagawin? Siyempre, kung di natin alam anong stress, hindi naman magkukwento yung bata, pilit pa rin yung healthy habits. Yung pagkain niya dapat healthy, di ba? Saging, maganda. Prutas, maganda. Ano pa rin yung magandang pagkain? Huwag masyado yung mga chichirya at iba pa. Yung tulog niya dapat regular. Okay? Dapat tutulungan natin na maganda yung tulog niya. Tapos, isasama mo pa rin sa mga outing para malibang siya. Yung mga laro, mga exercise, kasama ang friends, kailangan makarest pa rin siya. So, dapat sama-sama mo. Ito mahalaga. Tingnan mo yung trigger. Kung may galit yung bata sa isang tao, let's say sabi niya, galit ako dito sa uncle ko, galit ako, basta wag mo ako papakita dyan. Kapag ayaw niya, hindi natin alam bakit, iwasan nyo na. Kung ano trigger niya, iwasan nyo na. Baka meron siyang hidden anger, hidden abuse, ni natin masabi. So, kung ano trigger ng bata, iiwas mo na. Tapos, next, syempre, emotional support, extra attention, extra time, extra pagmamahal, extra assurance, kahit hindi natin alam kung ano nangyayari. One day, baka magkwento naman sa iyo. Next, monitor mo yung sintomas. Ano ba nangyayari? Kahit sa mga teenagers, tingnan nyo maigi yung katawan. May sugat ba? May karas ba? May karas ba dito? Diba? Tingnan nyo. May tableta ba doon sa kwarto? Lahat niya mga issues. Kailangan magulang tayo, nag-iisip tayo. Kasi, minsan hindi natin alam eh. Hindi tayo aware. Hindi natin pinapansin to eh. Pilitin. Mas maganda nagdadasal tayo kung susunod sila pero walang pilitan. Huwag mo rin pilitin ng pilitin kasi pag pinilit, baka hindi siya ready. Diba? Positive thinking, bawas stress, tapos basically through action. Through action. Yung mga relaxation technique, ayan, proper nutrition, schedule, kung merong mga outing, kung saan siya masaya para malibang siya. Para sa kids, ito coping, reading, yan, breathing exercise. Minsan sa school, i-label mo yung feeling mo, mailabas. Kailan mailabas? Ito art. Malaking bagay yung art. Diyan nila nalalabas yung galit nila. Diyan nila nadodrawing. Bigyan mo papel. Pag nalabas nila, mas masarap feeling nila. Exercise, positive self-talk, game o sulat sa diary. Kung di nila maaway yung kung kanino sila galit, kailangan may diary. Kasi nalalabas mo yung hirap ng katawan. Lalo na kung bata. Ayan, i-encourage natin sila. Exercise, reading, talking with someone, coloring, drawing, writing. Sinabi ko na nga, listen to music. O iwas mo na masyadong cellphone, di ba? Using positive self-talk. So, pero syempre, pag nakita natin kakaiba na, merong mga psychologist sa bata, child psychologist, merong psychiatrist. Mahal to. Walang libre, mahal, pero yun talaga Oo. Yun ang meron Hindi ko alam kung meron. Siguro baka sa counselor, sa guidance counselor, sa teacher. Baka meron ding, minsan may teacher na baka makatulong. Di ba? Hingi tayo rin ng tulong. Okay. Dagdag ko lang konting tips, ito na lang para sa ating mga magulang. Kasi tayong magulang ang nai-stress di ba? Tayo rin nai-stress. Ito pwede rito sa bata, playing with the pets, pang bata, pang matanda. Yung magulang sobrang stress. Baka sa sobrang stress natin, masigawan pa natin yung bata. Tayo mismo. Dapat, relaxation. Listening to music. Tapos tayong matanda at bata, stretch. Kailangan maraming stretch kahit nakaupo. Balik din ng stretch para makapahinga. So, every day, may choice tayong mga magulang mag-stress o practice peace. Practice stress, practice peace. Dito tayo.
peace at pagmamahal. At syempre, minsan pag na-stress tayo, mas maganda rin tumulong sa ibang tao, mas nakakabawas ng stress. So, pagdasal lang natin yung mga anak natin, alam na natin itong mga symptoms, and good luck po sa ating lahat.